was distressed, and Jehovah dethroned, and lo, in the pit where my sins dragged me down, I cried to the Lord from the deep, miry clay, who tenderly brought me out to golden day. He brought me out on the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He placed me upon the strong rock by his side. My steps were established, and here I'll abide. No danger of falling while here I remain, but stand by his grace until the crown I gain. He brought me out on the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He gave me a song, 'twas a new song of praise. By day and by night, its sweet notes I will raise. My heart overflowing, I'm happy and free. I'll praise my Redeemer who has rescued me. He brought me out on the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll sing of his wonderful mercy to me. I'll praise him till all men his goodness shall see. I'll sing of salvation at home and abroad, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put the song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll tell of the pit with its gloom and despair. I'll praise the dear Father who answered my prayer. I'll sing my new song, that story of love, then join in the chorus with the saints above. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He brought me out. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. A song mananagumpay sapagkat 2,000 years ago napagtagumpay na nating Panginoon ang krus ng Kalbaryo. till I'm fighting, it brings me to my knees when I feel alone and stranded, and no one seems to see. I would let this valley steal my faith, sin would have the victory.
I'll stand upon the word of God. I will overcome with Him, and I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Problems may be great, but my God is greater still. So I'll walk out on this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome, will be much stronger than before. And I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. I will triumph. I will triumph, as I call on Brother Alfred. I will glory in the cross. I will stand the fire. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. O dakila naming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang nagtatag ng patibayan ng lupa. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na itinalaga mo ang bawat sa amin, Panginoon, upang kami, O Lord, ay makadakop ni Sampa. Panginoon, ito po ay gabi ng aming mga hinaing, gabi ng mga kahilingan, ng mga panalangin, Panginoon. O Diyos, pagindapatin mo at minsan pang dinggin ang pamanhikan ng bawat sa amin, Panginoon. At ito po, Lord, ay siyang magkaroon ng katugunan. Panginoon, sa gabing ito, dalayan po namin na Ikaw ang siyang patuloy na mangunahan. Ikaw, O Lord, ay siyang mangusap sa aming kalagitnaan at patuloy na gabayan ang iyong abang likod, Panginoon, sa gabing ito. O Diyos, patuloy na ingatan ang aming buting pastor sa dako ng Laor, Panginoon. At Ikaw, O Lord, siyang patuloy na gumabay sa kanila sa gabing ito. Sa'yo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. At habang tayo po ay nakatayo, mga kapatid, samantalahin natin na bumasa ng ating kasulatan dito sa aklat ng Ecclesiastes sa chapter 3 ng aklat ng Ecclesiastes o ang mangangaral. No, sabi niya rito sa verse 11 ng chapter 3 ng Ecclesiastes, sabi niya, ginawa niya ang
bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao. Ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. May basa na ito sa English, ang sabi, He had made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Amen. O dakilang Diyos, kami po ay humihingi, Panginoon, ng gabay sa iyong mga salita na patuloy mo, O Lord, na ito ay hatiin sa aming kalagitnaan, maging pagpapala, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa namin pinagkakatiwala, pinagkakaloob ang walang hanggang kadakilaan sa tanging ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po ay makapong mga kapatid. At isang magandang gabi sa bawat isa, sa ating dalawang magigiting na pastor na narito sa gabing ito. Amen? Palapalan natin ang Panginoon. Praise God. At tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakataon na pinagkakaloob sa akin ng ating buting Pastor Danny. Praise God sa mga katulungan sa mga gawain. Salamat sa Panginoon. At ipinagpapasalamat din natin sa Panginoon sa gabing ito ang patuloy na pag-iingat niya kay Brother Darius Kawili kasi nung isang gabi ay na-aksidente siya, tinulungan siya ni Brother Jerome. At yung suot-suot niyang helmet ay nawasak, mga kapatid. At panahingaan po sa salamat niya sa Panginoon kahapon nang kinuha namin yung motor doon sa station ng pulis. Ay talagang napalipit yung tinidor ng kanyang motor. At walang natira doon sa helmet niya, kundi talagang nadurog talaga. Kaya sabi niya, tinawagan siya ni Brother JR, sabi niya, baka naman nakakalimot ka na, Brad, sa Panginoon. Kaya pinaalalahan ng kanya. Praise God. At kung titignan mo yung helmet niya at saka yung motor, talagang sabihin mo na patay yung driver. Subalit salamat sa Panginoon at nagkaroon siya ng nabitak lang yung kanyang labi at medyo nagkrakata yung ngipin niya sa panga. Subalit ang Diyos ay mabuti sa kanya at patuloy siyang iningatan. Akala ko nga nandito siya ngayong gabi at siya ay magte-testimony. Siguro masakit pa yung kanyang katawan. At sa gabing ito, tunay na ang Panginoon ay napakabuti sa bawat sa atin. Mahigit isang taon na ang pandemya. Praise God, maraming mga nawalan ng trabaho. Maraming mga yumaman dahil sa pandemya. Maraming naging milyonaryo dahil sa pandemya. Di ba? Totoo yung mga kapatid. Alam natin yan at nakikita natin yan sa mga balita sa TV. Subalit, ang lahat ng mga bagay na ito ay ang Diyos ang siyang may akda. Walang tao ang gumusto nito. Lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay nangyari na bago pa itatag ang sanglibutan. So, dito sa ating binasa, sa aklat ng Ecclesiastes, kung itataas natin sa verse 1 ng chapter 3, mababasa natin na sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Lahat ibig sabihin, sabi niya rito, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, natapos na. Yung mga nangyayari ngayon ay naganap na bago pa magkaroon ng pasimula, mga kapatid. Parang kung nakakita na kayo ng pinapanood nyo sa mga sinihan, ito ay nagawa na shooting na ito, mga kapatid. Ito ay now showing. Amen? Ipinapalabas na ito ngayon, mga kapatid. At andun na tayo sa panahon ng pagtatapos. Mahaba na yung ating tinakbo eh. Mahabang panahon ng mga kapatid. Subalit,
Dito tayo inilagay ng panahon ng mga panahon sa lugar na ito. Di ba? Dito sabi niya, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ibig sabihin, pag inirediretso natin ito, andito lahat ng kapanahunan. Subalit ang bawat panahon ay hindi nagkakasabay-sabay na nangyayari. Merong panahon ng tag-ulan, merong panahon ng tag-araw. Buti nga dito sa atin, dalawa lang yung panahon, tag-araw at tag-ulan. Doon sa iba ay merong tag-yelo, merong taglagas, merong talagang tag-araw, at meron ding taglamig. So ngayon, dito sa sinabi ng propeta doon sa kanyang message na adoption, part 3. Sabi niya, and let's remember, while we're obeying the Spirit, one great lesson that we want to learn is never be hastily. Yung nagmamadali lagi. Alam niyo ba, ang mundong ito mga kapatid ay minadali nila. Lahat ng mga bagay, minamadali nila. Pagkain, di ba? Instant agad. Gusto nila mapadali. Subalit, ano ang naibubunga ng pagmamadali? Tignan si Brother Darius. Sabi ko, Brad, bakit ka ba na-accident? Ano bang nangyari? Kasi Brad, nagmamadali ako eh. So, ibig sabihin, doon sa pagmamadali mga kapatid, meron ditong nakalakip na panganib. At kapag ikaw ay nagmamadali, kapag nagmamadali ka ng isang ginagawa mo, may posibilidad lagi na nagkakaroon ng error. Kasi nagmamadali ka eh. Kapag ikaw ay gumagawa ng isang obra maestra, ikaw ay nagpapalitada, o ano pa mga bagay ang ginagawa mo, basta nagmamadali ka, merong isang bagay mga kapatid, na hindi mo nailalagay doon sa ayos. Bakit? Kasi nagmamadali ka eh. Sabi ni Brother Darius, nagmamadali ako ba di? Kaya yung parating na kotse, sa kamamadali ko, medyo hindi na kami nagkabigayan, nagsalubong kami doon sa kalsada ngayon. Yun, na-aksidente tuloy ako. Bakit? Kasi nagmamadali siya. Sabi, bakit ka ba nagmamadali? Kasi Brad, mag-duty pa ako eh. So, ibig sabihin nagmamadali, dahil sa pagmamadali na yon, nagkakaroon ng isang bagay na mangyayari na hindi maganda mga kapatid. Nasabi rito, we want to learn is never be hastily. Take your time, have faith. If we have asked God anything, remember God answers pray. Tingnan natin doon sa aklat ng Marcos 11, 22 hanggang 24. Sabi niya, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino man magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-anilangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi. Ito yung gabi ng ating panalangin, di ba? Kapag ikaw ay nanalangin, kapag ikaw ay merong request sa Panginoon, kahilingan, ikaw ay humihingi ng isang bagay sa Diyos. Kaya ang sabi niya rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsasampalataya kayo na inyong tinanggap na. Yung salitang tinanggap, mga kapatid, ito ay nasasakop ng tetag nga pang nakaraan. Di ba yung mga teacher yan? Ito ay natapos na eh. Sabi, tinanggap na. Past tense ito, mga kapatid. Kung tayo ay hihingi ng isang bagay, sabi niya ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Kaya sinabi nyo sa aklat ng Ecclesiastes, sabi niya, He makes all things beautiful in His time. Kasi nagmamadali yung tao, mga kapatid. Pag hiling natin sa Panginoon, gusto natin magkaroon ng instant na kasagutan ng Diyos. Pero hindi, mga kapatid. Kung ano yung isnulat doon sa pasimula, yun ang mangyayari. Hindi yun pwedeng baguhin ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay nananatili.
Hindi magbabago, mga kapatid. Ang Diyos ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ano yung ginawa niya doon sa pasimula, yun ang gagawin. At sabi ng Ecclesiastes, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yung nangyayari ngayon, ibig sabihin, sabi ng prophet, walang aksidente. Walang aksidente na nangyayari, mga kapatid. Sabi nila, na-aksidente si man. Yun na lang yung nasasabi natin na yung mga ganong pangyayari, nasasabi natin na aksidente. Pero sinabi ng propeta at ng kasultan, walang bagong bagay o walang aksidente na nangyayari. Lahat ng mga bagay na itong mga kapatid ay isinulat ng direktor. Amen? Ngayon, itong panahon na ito, mga kapatid, dito tayo inilagay ng Panginoon, dito sa panahon na ito. Hindi doon sa panahon ni Noah. Ito yung kapanahunan natin. Noong mga maliliit tayo, mga kapatid, noong dumating tayo doon sa kalakasan ng ating pangatawan, gusto natin maglingkod ng todo-todo sa Panginoon. Anong nangyayari? Hindi nagkakaroon, mga kapatid, ng tamang disposisyon na ating mga buhay. Bakit? Kasi nagmamadali tayo. Ngayon, sabi rito sa ating binasa, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Sabi ng propeta rito, He does it in His time, the way it's best, makes it works just right for us. Ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na sa tamang panahon, sa tamang oras, mga kapatid. Now, sabi rin sa message na the unchangeable God. Sabi niya, if you can lay your hand a hold of something that's real, catch a vision of God and see His presence and hold on to it until God send the answer back and blessing. What a revival would break out if people could do that. Could see the power of living God, something real, no matter what form He comes in. We have our ideas, but God has a way of sending things to us, answering our prayer. May mga pamamaraan ang Diyos, mga kapatid, para i-send niya yung blessing sa atin. Kumisan hindi natin maintindihan. Kumisan dinadala tayo sa panahon na, doon sa lugar na ayaw natin. Kasi may purpose ang Panginoon eh. Doon sa kanyang kapanahunan. Nangyayari ang mga bagay na ito sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng panukala sa silong ng langit na kinakailangan na ito ay matupad, mga kapatid, sa kanyang tamang panahon. Now, sabi niya, I believe if we would just open our eyes and be ready to receive it, God would send it to us in His way of doing it. In His time, God would grant it. But we got to recognize we have asked. And if we ask, then we shall receive. Doon sa aklat ng Matthew, mga kapatid, chapter 7. Chapter 7 ng Matthew. Verse 8. Ang sabi niya rito, sa wikang Tagalog, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutok-tok ay binubuksan. Next. Sabi, anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay, ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagamat masasama, ito, dinedirektahan tayo ng Panginoon dito. Lahat daw tayo masasama. Sabi niya rito, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Siyempre, di ba? Kung tayo may mga anak, brother, gani, kapag humingi ng tinapay, o yung kinakailangan ng ating anak, ibinibigay natin. Sabi ng Panginoon, bagamat kayo yung mga masasama, kapag ang inyong mga anak ay humingi ng isang bagay, inyong ipinagkakaloob. Sabi niya, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya?
Kaya nga, sabi niya, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila sapagkat ito sa kautusan at ang mga propeta. Next. Sabi niya, kayo'y magsipasok. Amen. Hanggang doon na lang mga kapatid. Praise God. Kinakailangan na kapag tayo ay humingi sa Panginoon, sampalatayanan natin mga kapatid na ito ay ating tinanggap niya. Sabi niya, and he held on to it unexpected time, unexpected place, and unexpected way. Di ba? Ang Diyos ganon. Dumarating yung biyaya doon sa panahon na hindi natin inaasahan. Doon sa panahon na ibig natin makuha yung biyaya, magkaroon tayo ng tinatawag na pagdadausan ng, magkaroon tayo ng campsite, mga kapatid. Wala. Di ba? Kung saan nakakarating sila, pastor, naghahanap sila ng campsite na mabibili. Walang makuha. Meron ang mamahal, mga kapatid. Hinahanap mo, pinaghihirapan ng panahon, ng oras, pagod, na mga pinansyal na mga bagay, mga kapatid. Subalit dumating yung blessing ng Panginoon doon sa panahon na hindi mo inaasahan. Di ba? Sabi ng prophet, and he held on to it unexpected time, unexpected place, and an unexpected way. Di ba? Alam natin yung kwento, yung kung paano nagkaroon ng dinedevelop na campsite ngayon. Hindi inaasahan na ganun kamura. Saan ka maghahanap ng ganun? Sinabi ng propeta, unexpected place and an unexpected way. Ito yung sinabi ng propeta, sinabi ng Panginoon, kapag ang Diyos ang gumawa, huwag kang umasa na yung inaasahan mo, doon gagawa ang Panginoon. God will make a way to sa sarili niyang kapanahunan at sarili niyang oras, mga kapatid. Oh, di ba? Doon sa panahon na gustong-gusto na ni pastor na magkaroon ng campsite, wala talaga eh. Kasi hindi pa yun yung oras na nakasulat doon sa panahon na isinulat ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan. Wala pa rin eh. Subalit nung dumating na yung oras, hindi mo ito pwedeng pigilan. Darating at darating yun. Amen? Kung uunlad ang bawas sa atin, hindi pwedeng pigilan maski sino kasi kung yun ang isinulat ng Panginoon, walang makapagbabago doon, mga kapatid. Kinakailangan ito ay maganap. Kasi naisulat eh. Oh, di ba? Unexpected time, unexpected place, and an unexpected way. And di ba, yung lugar na ibinigay maganda. Oh, salubungan, yung manggagaling ng north, yung manggagaling ng south, pwede rin, di ba? Magsasalubong. Pare-pares na magiginhawahan. Kapag ang Panginoon ang kumilos, hindi ka na masyadong mahirapan eh. Di ba? O yun yung blessing ng Panginoon. Bakit? In His time, He makes all things beautiful sa Kanyang kapanahunan. Kaya huwag tayong magmamadali, mga kapatid. Pag nagmamadali sa pagdadrive, nagkakaroon ng aksidente. Tumatakbo ka, kaya nga gusto kong magpatakbo sa highway, 100 lang eh. Expressway, 100. Eh gusto naman ng boss ko, 140, 160. Grabe. Mahirap magmadali, mga kapatid. Kasi doon dumarating yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Pati yung langgam na tumatawid sa kalsada, kamamadali mo, hindi mo na makikita. Kasi nagmamadali ka, ang dami mong bagay na makakalimutan kapag nagmamadali ka. Di ba? Sa pag-empake na lang. Kasi nagmamadali ka eh. Ang makakalimutan mo yung pang mga bagay na mahalaga. Kasi nagmamadali ka. Ganon din sa buhay natin sa spiritual, mga kapatid. Huwag natin madaliin ang Panginoon. Oh, gusto natin yumaman. Bakit minamadali mo ang Panginoon? Gumagawa tayo ng mga bagay na ikayayaman natin. Hindi, mga kapatid. Hindi ganyan ang Panginoon at hindi yan kalooban ng Panginoon. God will make a way. He makes all things beautiful in His time.
Kasi pag yung time mo, ginawa mo maganda, hindi magiging maganda doon sa harapan ng Panginoon. Diba? Sinong nagmadali? O nagmadali yung, sabi ko kay brother mo kanina, yung prodigal son. Doon sa chapter 15 ng Aklat ng Lucas. Tingnan nga natin sandali mga kapatid. Chapter 15, verse 11. Sabi niya, at sinabi niya may isang tao na may 2 anak na lalaki. Bisa mo ng konti ng pagtaas. Yan. At sinabi sa kanyang ama ng bunso. Ibig sabihin, yung naghingi ng request, meron siyang nakakatandang kapatid kasi bunso yung nag-request eh. Nakuha niyo mga kapatid? Ang sabi at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng inyong kayamanan na uol sa akin at ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Next. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Bakit nangyari mga kapatid? Kasi dumating siya dun sa time na gusto niyang madaliin. Yung panahon na makuha niya ang kayamanan na para sa kanya. Bata eh. Wala pa dun sa time, dun sa tamang oras para kunin niya yung para sa kanya mga kapatid. Hindi niya makontrol, hindi pa niya alam kung paano gastusin o kung paano palakihin o paano patibayin ang kanyang kayamanan na ipagkakalob sa kanya ng kanyang ama. Bakit? Wala sa panahon. Nagmadali siya mga kapatid. Alam niyo, kung minsan ang Panginoon, mabuti. Laging mabuti, hindi minsan mga kapatid. Nagmamadali tayo. Yun, nagmadali yung bunso. Samantalang yung panganay, kuwan lang siya eh, kampante siya mga kapatid. Hindi siya nagmamadali. Subat ang nagmadali, yung wala doon sa panahon. Kasi bata siya, bunso siya. Anong nangyari mga kapatid? Di ba lumagay siya doon sa panahon na siya ay mapapahamak na? Kasi nawala lahat eh. Nawala ang kanyang kayamanan na talagang para sa kanya. Kumain siya ng pagkain ng baboy, mga kapatid. Subalit salamat sa Panginoon at naalala niyang bumalik. Kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ito, mga kapatid, makikita niyo ang unang ginawa nung tao na yon, nung bata na yon, nagpakumbaba siya, inamin niya ang kanyang pagkukulang. Praise God, hindi siya nagmataas sa kanyang ama. Nanumbalik siya, nagsisi siya, umiyak siya. Praise God. Ang Diyos mabuti lagi. Naawa ang kanyang ama at siya ay dinamitan, binigyan ng singsing, sabi ng ama, salamat. At dati ang aking anak ay patay na, subalit ngayon ay muling nabuhay. Dumating sa buhay niya mga kapatid yung mapanganib na kalalagayan. Bakit? Kasi nagmadali siya. Hindi pa yun yung oras mga kapatid. Ngayon, doon sa panahon naman ni Lazaro, ang Panginoon nagtakda ng oras, ng panahon. Nangangaral sila mga kapatid. Ang Panginoon kasama ang mga alagad that time. Doon sa John, titignan natin, chapter 11, verse 3. Makikita natin yung kwento ron. Paiksiin na lang natin. At habang nangangaral, mga kapatid, ang Panginoon kasama ang malagad ay nagpadala sila ng mensahe that time sa Panginoon. Kaya nga lang, walang cellphone that time. Kung siguro, mga telegrama o balibalita na sabi doon, Panginoon, ang iyong kaibigang si Lazaro ay may karamdaman. Nabasa yun ng Panginoon, nalaman nila. Pero dapat sa that time na nabalitaan nila na gano'n, nalaman ng Panginoon. Siyempre, bilang matalik na kaibigan. At sabi ng kasultan, mahal ng Panginoon si Lazaro. Anong ginawa? Imbis na pauwi sila, mga kapatid, papunta doon kay Lazaro, sabi ng Panginoon, tayo na muli at tayo ay mangaral. Lalong lumayo, mga kapatid. Samantalang nalaman na ng Panginoon, yung kalalagayan ni Lazaro. Bakit nangyayari? Kasi wala pa doon sa panahon na yung mga kapatid. Tignan natin mga kapatid dito sa chapter 11, verse 3.
Sabi niya, nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na sa Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, ang sakit na ito hindi sa ikamamatay, kundi sa ikakaluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaong karamdaman. Bakit? Merong panahon, mga kapatid, merong purpose sa lahat ng mga bagay. At doon sa purpose na yun, kinakailangan magtugma yung panahon, yung oras, at yung pangyayari. Di ba mga kapatid, nagkaroon yung anong nangyari? Nagkaroon siya ng karamdaman. Anong purpose? Ang sabi rito, para ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Kaya nga lang, wala pa dun sa tamang oras na si Lazaro, mga kapatid, ay paganingin ng Panginoon. Lumipas ang ilang oras, ang ilang araw, namatay si Lazaro, mga kapatid. Sa verse 6, sabi niya, nang mabaltaan nga niya na siya ay may sakit, siya ay tumahang 2 araw ng panahon yan sa dating kinarooran niya, 7. Sa pagkatapos ito ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, ngayon pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo at muli kang paroroon doon. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan. Ngunit, ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang mga bagay na ito, sinalita niya at pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya natutulog ay siya ay gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay, datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Di ba may kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Huli na! Kasi patay na eh. Subalit yung time na yun, nung namatay si Lazaro, mga kapatid, yun yung tamang panahon. In His time, He makes all things beautiful. Kaya sabi kayo, nangyayari mga bagay sapagkat merong purpose ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon kung titignan mo sa isang banda, parang may mali, di ba? Pero ang Diyos, naglalagay siya ng panahon, ng oras, kung ano ang tamang panahon, kung ano ang tamang oras na gagawin niya. Sabi niya, at ikinagagalak ko sa inyo rin na ako'y wala roon upang kayo magsipaniwala, gayon may tayo na sa Kanya. Ibig sabihin, nung sila ay pumunta na roon, hindi na nila naabutan si Lazaro na pinaglalamayan. Saan nila pinuntahan si Lazaro, mga kapatid? Sa libingan. Wala na, agnas na siya. Pero yun ba yung tamang panahon? Yun yung tamang panahon, mga kapatid. Sapagkat sabi ng kasultan, nangyari yun upang maluwalhati ang anak ng Diyos. Yun yung tamang panahon. Sila Marta, sila Maria, nagmamadali sila na gusto nila na pauwiin agad ang Panginoon doon sa bahay nila, mga kapatid, upang gumaling agad si Lazaro. Nagmamadali siya, pero hindi yun yung tamang panahon. Di ba? Merong kwento doon sa panahon ng prophet, di ba? Doon sa the deep, call it for the deep. Doon sa kanyang mga vision, may mga nakikita siyang mga tao. Doon sa panahon ng kanyang mga panalangin. Nakikita niya yung mga taong nakasombrero. At doon sa panahon na yung mga kapatid ng kanyang pananalangin sa may mga sakit. Doon sa vision na yun, nung ipinanalangin niya yung tao, gumaling. Doon sa pangitain niya. So ngayon, nung dumating na yung panahon na mangyayari na yung oras na yun, mga kapatid,
Nakita niya yung mga tao ay halos kompleto na, sabi niya, ito na yung panahon na ipapanalangin ko ang taong yun at gagaling. Ito ay nakita ko sa aking pangitain. Ipinanalangin niya, mga kapatid. Hindi gumaling yung tao. Sabi niya, bakit? Saan nagkaroon ng problema? Naalala niya, mga kapatid, doon sa kanyang vision. May katabi yung tao na kanyang papanalangin na isang taong nakasombrero. Yun ang kulang, mga kapatid, doon sa kanyang pangitain. Wala pa yung tao na nakasombrero, ipinanalangin niya tao, subalit hindi naganap yung kagalingan na kanyang inaasam, mga kapatid. Bakit? Wala pa doon sa tamang oras eh. Di ba? Lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay nakatalaga na kailangan maganap muna ng isang bagay bago mo gawin yung kalooban ng Panginoon. So ngayon, nung dumating yung tao na nakasombrero, na-rewind sa kanya yung pangitain, mga kapatid. At yun yung time na ipinanalangin niya at gumaling yung tao. Di ba? May panahon. So ngayon, may kasabihan, mga kapatid, ang hinog sa pilit kapag kinain, ito ay mapait. Pinipilit nilang, katulad sa isang mangga, mga kapatid. Yung isang mangga, meron talagang panahon na pipitasin mo ito, and then, hindi mo na siya kailangan lagyan ng kalburo para mahinog. Kasi pag napitas mo siya na nasa tamang panahon siya, hindi ka mahirapang magpahinog. 3 araw lang yan, talagang napakabango na yan. Bakit? Nasa tamang panahon. Subalit kapag pinitas mo ito na wala doon sa time, hindi pa siya dumarating doon sa tinatawag na paggulang o maturity ng mangga, mga kapatid. Maski mahinog yan, maski napakaganda ng kulay, dilaw na dilaw yan. Kapag biniyak mo yan, nuknukan ng asim, mga kapatid. Bakit? Wala sa panahon. Amen? O ganun din yung kawayan. Di ba? Yung kawayan, kapag ginamit mo yan na mura pa, pinandingding mo o ginawa mong pinakakilo ng bahay, mag-aaksaya ka lang ng panahon. Pag inabot niya ng mga 1 linggo, wala na, babagsak na yan. Bakit? Mura, wala sa panahon. Kaya, huwag kayong magmamadali, mga kapatid. Hintayin natin yung panahon na ibinigay ng Diyos about sa atin. Tignan niyo, mga kapatid, sa panahon ni David, di ba? Siya ay pinahiran ng Panginoon, pinahiran siya ng propeta ng langis at siya yung magiging hari that time, mga kapatid, nakapalit ni Saul. Subalit, hindi siya nagmamadali. Talagang hinintay niya yung panahon, yung tamang panahon na siya ay maging hari. Subalit nung siya ay naging hari na dumating naman siya doon sa time na siya ay nagmadali, mga kapatid. Anong nangyari? Nagmadali siya. O di nagkaroon ng problema, mga kapatid. So ngayon, dito sa message na 3rd Exodus, sabi ko madali lang ito. Hindi natin tatapusin yung kanito. At mamaya si Brother Bong magpe-pray sa atin sa ating mga request. Pwede isulat sa papel, so ibigay nyo sa kanya para siya maglilid sa atin sa prayer. Doon sa message na 3rd Exodus, sabi niya, in the season, the due time, God always makes His promise right. Di ba? Ang Diyos sabing ganon, God always makes His promise right. Therefore, you can rest assured that what God has promised in this Bible, He's going to do it. Just no need of trying to think anything else and say, well, the prophet maybe was wrong. Or that couldn't happen in this day. Sabi niya, well, look almost impossible then. More impossible than it does now. But God did it anyhow because He promised He would do it. Gagawin ng Diyos yan kasi ipinangako niya yan eh. Kaya nga lang may panahon. O sino yung mga nagmadali? Si Abraham, si Sarah, nagmadali, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa kanila, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Sa iyong binhi ay ipagkakaloob mga pagpapala na di kawasa.
Di ba? Anong ginawa nila? Ibinigay sa kanila ng Panginoon yung pangako. Anong ginawa? Siguro, tignan natin dito sa Genesis, chapter 15 ng aklat ng, basahin natin sandali mga kapatid. 15 ng aklat ng Genesis. Sabi niya sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain ng sabi, huwag ka matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala ay lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, o Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y mabubuhay na walang anak? At ang mag-aari ng aking buhay ay itong taong Damaskong si Eliezer. Ibig sabihin, ibibigay sa kanya pangako, wala naman siyang anak. At mula sa kanyang binhi, ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa, mga kapatid. Dito sa chapter 17, sabi niya sa verse 15, at sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa, ng mga hari, ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa. Di ba, lagi lang natin binabanggit si Sarah nagtawa. Si Abraham nagtawa rin, mga kapatid. Sapagkat hindi siya naniniwala doon sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Sabi niya rito, at na magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa. At nasasabi sa kanya, Sarah, hindi magkakaanak. Kaya siya na may 100 taon na. At mga anak pa kaya si Sarah na may 70 taon na. Ibig sabihin, punong-puno siya ng pag-aalilangan, mga kapatid. 100 taon na si Abraham, si Sarah, 90 years old. Sabi, magkakaanak pa kaya kami? At muli binisita sila ng Panginoon doon sa tolda. Sinabi ng Panginoon sa sunod na taon, ay muli ko kayong dadalawin at tutugunin ko at pagkakalob ko sa inyo ang ipinangako ko sa inyo. Nagtawa na naman si Sarah. Hindi sila naniwala, mga kapatid. Subalit ang Diyos ay punong-puno. Siya ay Diyos ng punong-puno ng kahabagan, mga kapatid. Doon sa time na hindi mo paniniwalaan ang salita ng Panginoon, yun din sana yung time na binawi na ng Diyos ang buhay mo. Pero kung nagtatawa ka doon sa salita ng Diyos, pinagtatawanan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Sabi ng Panginoon, bakit nagtawa si Sarah? Si Abraham nagtawa rin, mga kapatid. Punong-puno sila ng doubt. Subalit, dumating ang paglalakbay, mga kapatid. Nagsimula ang Exodus. Nung sinabi ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng anak, hindi pa naganap yun sapagkat hindi pa oras, mga kapatid. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago doon sa kanilang pisikal na pangatawan bago sila tumanggap ng pangako na ipinangako ng Diyos. E paano niyo pagsususuhin yun, mga kapatid? Kung dumating yung time na magbuntis nga si Sarah, nakulubot na ang kanyang mga balat, paano yun, mga kapatid? Hindi pwede. Kasi hindi pa yun yung panahon, kaya hindi ibinibigay yung ipinangakong anak. Nagkaroon ng paglalakbay, mga kapatid, at doon sa paglalakbay na yon, nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa kanilang mga katawan. Hindi ata kayo naniwala eh. Di ba? Nagkaroon ng pagbabago. At dumating sila doon sa isang kaharian. Sa kaharian ni Abimelech na isang hari, mga kapatid. At nakita siya ng hari. Eh, sino ba naman ang hari ang iibig sa isang matanda na, mga kapatid? Walang hari na iibig sa isang hukluban. Nakulubot ang balat, mga kapatid. Kung si Sarah ay walang naganap na pagbabago sa kanyang katawan. Diba? Talagang na-in love si Abimelech kay Sarah eh. Pero napakagandang babae, sabi ganun.
Grabe itong babaeng to, napakaganda. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago doon sa pisikal na katawan ni Sarah, mga kapatid. At yung pisikal na katawan na yun ay inihanda ng Diyos sapagkat merong ipinangako ang Diyos sa kanila in His time. He makes all things beautiful in His time. Doon sa kanyang kapanahunan, doon sa oras, doon sa panahon na itinilaga ng Diyos para tanggapin nila ang pangako, mga kapatid. Inihanda sila ng Diyos doon sa tamang kapanahunan. Pagkatapos ng mga kapatid, anong nangyari? Tinanggap nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang problema, nagmadali sila, di ba? Before na magkaanak sila, ibinigay ni Sarah, si Agar. Nailip sila paano tayo magkakaanak? Abraham, matanda na tayo. Di ba? Panikulubot na ating balat. Ito, yung katulong ko, si Agar. Siguro ito yung kalooban ng Panginoon. Nagmamadali sila, mga kapatid. Ibinigay niya. Diyan mangyayari. Diyan matutupad ang pangako ng Panginoon sa atin. Kasi sa atin malabong mangyayari kasi matatanda na tayo. Sige, kunin mo siya bilang asawa. Di ba? Sa madalit sabi, nagbuntis si Agar. At naging anak nila si Ismael. Anong nangyari? Naging problema hanggang ngayon, mga kapatid, yung lahi ni Ismael. Ang dami ng lahi ni Ismael, mga kapatid. Andyan sila lahat, yung mga kamusliman na yun, mga lahi ni Ismael yan. Naging problema, mga kapatid. Bakit? Sa kamamadali. Doon sa oras na gusto nila mangyari agad yung promise ng Panginoon. So sa gabing ito, mga kapatid, sa hindi pagpapakatagal, kung meron kang hinihingi sa Panginoon, hintayin mo yung panahon. Kasi ang Diyos, alam niya yung pangailangan natin, mga kapatid. Hindi mag-aatubili ang Diyos na ipagkaloob. Kasi andun na yung nakasulat na yun Di ba? Hingin mo ang anumang bagay. At sampalatayan, ang sabi niya, at sampalatayan muna inyong tinanggap na ang mga bagay na ito at inyong kakamtin. Trabaho, kailangan natin. Gusto nating umulad ng ating mga buhay. Yung mga nagre-request ng mga anak, pag binigyan ka ng Panginoon, baka hindi nyo malagay pag nagsunod-sunod yan. In His time. Di ba? Ang Panginoon, alam niya ang pangailangan natin, mga kapatid. May karamdaman ka? Ako nga, lagi, sumasakit yung bewang ko Sabi ko, Panginoon, lagi kaming nananalangin. Tinutugon mo yung aming mga kahilingan. May mga gumagaling katulad yung hipag ko, mga kapatid. Grabe yung nangyari sa kanya. Sapagkat siya ay may diabetes, nakumpayan siya sa ospital. At kailangan putulin yung kanyang kanang paa. Kasi patay na nga hindi na dinataluyan, mga kapatid, ng dugo. Dahil sa sakit na diabetes. Na-infect na Kaya, ang hatol, putol. Pinag-pray natin. Mga ilang linggo na ngayon, mga 1 buwan na ata. Mula doon sa putol, yung paa, mga kapatid, alam niyo ba, naputol na lang. Sabi ng doktor, nung tinignan uli, bakit nabuhay uli yung mga nerve ng paa mo? Naipag-pray na natin, mga kapatid. Tinugon ng Panginoon, nabuhay uli yung mga nerve. Sabi ko, sumigla, sabi ganon. Huwag mo natin putulin kasi nabuhay uli Bakit? Sa Diyos, mga kapatid, walang malayo. Yung nanay ni Brother Junior, Brother Bong, nakumpay sa ospital yun. At nung tignan nila, sabi, nabuhay na uli yung paa niya. Ngayon, buwaba yung infection. Sabi, nako, andito na sa daliri. Yung daliri na lang puputulin. Siyempre, pinagpapasalamat namin sa Panginoon, mga kapatid, kasi daliri na lang. Pinag-pray pa rin natin. Pinag-pray pa rin namin mga sumunod na linggo. Mga Merkules, yung mga kapatid. Alam niyo ba, kapatid, anong nangyari? Gumaling yung isang daliri, ang naputol isang daliri na lang. Yung nasa gitna. Imbis na paa, pinag-pray natin sa Panginoon, lumiit yung naging damage, mga kapatid.
Sabi ko, Panginoon, marami na kaming ipinag-pray. Sabi ko, kahabagan mo naman ako, Panginoon, kasi yung bewang ko laging sumasakit. Kaya ako naman nang hiling sa inyo mga kapatid. Kasama niyo rin ako sa prayer kasi yung mga dating mga ginagawa ko, hindi ko na magawa kasi laging sumusumpong yung dito sa balakang ko at namamanhid yung aking mga paa. At ako ay naniwala sa Panginoon. Kung hindi ako gagaling ngayon, bukas gagaling ako. Kung hindi bukas, hindi sa sunod na araw. Kasi gusto kong gumaling doon sa panahon na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, kung huwag tayong magmamadali. Kung ano yung hinihingi tayo sa Panginoon, ilagak natin sa panalangin ang lahat ng mga bagay. Yung pagbabago ng ating mga mahal sa buhay, yung pagbabago ng ating mga anak. Gusto natin madaliin, huwag mong madaliin yan. Baka mahilaw. Di ba, pag nagluluto tayo, huwag natin minamadali, niluluto natin. Hindi masarap kainin. Kuminsan napapaalat, kuminsan napapatabang, kuminsan nagiging hilaw, kasi kaapura. Ganyan din sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. Unti-unti. Ang pagbuo ng isang obra maestra, mga kapatid, ay hindi nadadali na isang duupan lang. Unti-unti yon nilililok sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. Palakpan natin ang Panginoon sa gabing ito. Kasi at tayong lahat ay tumayo. Praise God. Awitin natin ang He is here. Alam natin ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. Patuloy siyang tumutugon sa ating mga pangailangan, mga kapatid. At tayo ay naniniwala na sa tamang panahon ay tutugunin niya ang lahat nating pangailangan, mga kapatid. Amen. Amen. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. Amen.